Hello, kapamilya, kapuso, viewers, and hello, world! Ako si Inigo. Hello guys, ako si Clifford. Hello, I'm Caprice. Hi guys, I'm Ashley. And I am Lala. And we are the PBB Lucky Hosts. At kami naman ang makakasama niyo sa Ellie Unfiltered, the life of a lucky girl. Tungkol saan nga ba ang show na to? Good question, Lela. Siyempre, para mas makilala pa natin ang bagong artist natin at kung sino nga ba talaga siya. Ayan, sa ilang saglit na lang, makakasama na natin siya at mas makikilala pa kung sino ang lucky girl na ito. Excited na ba Sino kayo? kaya? Of Of course, Inigo! Sino kaya to? Nandito na siya. Let's Uy! welcome Eliza Borromeo! Wow, ang ganda naman ni Eliza! Hello! Hello, Eliza. hello. Kamusta ka naman ngayon? Super okay. Super excited. Kinakabahan. Ano naman pakiramdam na ngayon, mas makikilala ka pa ng ating mga live viewers? Siyempre, super happy. As in, super happy. And thankful ako na nagkaroon ako ng ganitong opportunity para mapakilala yung sarili ko. And siyempre, para mas malaman din ng ibang tao kung sino ako and kung ano yung dahilan at kung ano yung pinaglalaban ko dito sa loob ng bahay. Tama yan, Eliza. Bago tayo magsimula, bakit nga ba The Life of a Lucky Girl ang title ng iyong game show? Okay, so short story. Opo. Nung na-discover kasi ako sa mall, then after nun, nagkaroon ako ng go-see sa ABS. After nun, mga ilang days lang, nagka-call na ako ng signing ng contract. After nun, first audition ko, What Lies Beneath, natanggap kagad ako. Wow. And then, pagka labas ng show, nandito na ako sa loob ng bahay ni Kuya. Kaya ayun yung mga tao, yung tawag sa akin ng family and friends ko, lucky. Wow, congratulations, Eliza, ulit. Thank you. And ito, mag-start na tayo sa una nating category, Who is Eliza? Ayan, magbabay ka muna sa ating mga co-hosts para makasimula na tayo ngayon. Yeah, good luck, Eliza. See you later. Bye. Thank you. Ali, you can take a seat. Thank you so much. Ready ka na? Ready na? Oh my God. Para sa aking unang tanong, Eliza, nang pumasok ka sa industriyang ito, nakilala mo ang dalawa kong kaibigan na si Miguel at si Marco. Yung una, patuloy pa rin nagbibigay buong effort. Yung isa naman, mas napapalapit na sa'yo. So Eliza, ang tanong ko sa'yo, ano ang tunay mong nararamdaman para sa kanilang dalawa? Thank you for that wonderful question, Inigo. Sobrang unexpected, grabe. Good Pero luck. anyways, si Miguel, kilala ko na talaga siya outside pa. So, bago ako pumasok dito, kilala namin isa't isa. Alam ko yung favorite color niya, alam niya yung favorite color ko. Wow. Alam ko yung favorite ulam niya, alam niya yung favorite ulam ko. So, matagal-tagal na rin talaga yung araw, months, na nagkausap kami ni Miguel bago kami pumasok dito. Pero yun nga, di naman ako, sinasabi ko naman sa inyo lahat na ilang beses akong ginose ni Miguel. So, bago ako pumasok dito, yung loob ko sa kanya, hindi na talaga ganun kalalim kung ano yung nararamdaman ko sa kanya before. Kasi bago ako pumasok dito, down bad talaga ako kay Miguel. Hindi ko i-deny yun. As in, down bad. Crush na crush mo Crush na talaga crush si ko Miguel. talaga si Miguel. As in, nagpaparinig pa ako sa kanya. Pero, ayun, anyways, si Marco naman, ako, syempre hindi ko rin naman in-expect na day zero pa lang, nagkakausap na kami ni Marco. Tapos, hindi ko na rin alam talaga kung kailan nag-start. I mean, hindi ko alam kung paano nagtuloy-tuloy yun. Kasi nagugulat na lang din ako na nagsasabi sa akin sila, Crystal, na, uy, napapansin ko, napapadalas usap niyo ni Marco, gano'n. Tapos pag magkausap kayo, may spark daw, gano'n. Sabi ko, hindi, wala, friends lang talaga, gano'n. Kasi nga, syempre, gusto ko lang din naman makilala kayong housemates. And isa si Marco sa mga unang lumapit sa loob ko. And syempre, hindi ko rin naman in-expect na may madedevelop. Na hindi lang pala basta ganun-ganun lang and makikilala ko siya, makikilala niya ako. Siyempre, hindi naman natin mapipigilan ang bugso ng damdamin. Tama. Pero yon, si Miguel naman kasi,
hindi naman talaga siya, wala naman talaga siyang plan na ipagpatuloy yun. Like, syempre, hindi niya rin naman in-expect na nandito ako. And si Marco, very consistent siya since day one. Si Miguel, lulubog lilitaw. So, hindi ko na talaga alam kung ano nangyayari. Pero, si Miguel naman, naging special naman siya sa akin. And right now, si Marco, he's very, very special to me. Ayun. Thank you so much, Eliza, for answering my question. Para sa aking pangalawang tanong, syempre, as a newcomer to the industry, ano ang gusto mong patunayan at how do you want to be remembered? Actually, etong pagpasok ko sa industry na to, wala talaga siya sa plan ko ever. Kasi ang gusto ko lang talaga is mag-aral and then pag nakapagtapos na ako mag-aral, magiging doctor ako, magiging nurse or psychologist. So, sobrang unexpected din to na makakapasok ako bigla sa ganitong industry, sa ganitong buhay. And ako, sobrang daming bagay pa na gusto ko mahanap sa sarili ko. And siguro, etong PBB yung isang way para, alam mo yun, mas makilala ko pa yung sarili ko. And ako, dahil dito sa journey ko dito sa PBB, siguro gusto kong maalala ko ng tao sa pagiging strong. Na kahit ang daming nag-hold back sa akin na kahit ako mismo pinipigilan ko yung sarili ko, na kahit ako dinadoubt ko yung sarili ko, pero never kong hindi sinubukan. Yes. Never ako napanghinaan ng loob. Na kahit sinasabi ko sa sarili ko na hindi ko kaya to. Pero kapag ginagawa ko na kaya ko, as in sobrang kaya ko. Diba, And nakakagulat. Kaya mo pala. Doon ko gustong maalala ko ng mga tao sa pagiging strong despite nang meron akong pagdadoubt sa sarili ko. Oh, that's really nice. I'm sure yun naman yung pinapakita mo sa labas. And maraming salamat sa pag-share. And kung akalain mo, 1 year ka pa lang sa industriyang ito. Pero grabe, nandito ka na sa bahay ni Kuya. Right? Yes. What a truly a blessing. Na ngayon nagtatapos ng aking part dito sa interview. Gusto kong ipakilala sa yung aking kaibigan, second host natin ngayon, na parang anghel na bumaba. Clifford, take the floor. Wow, parang ang na bumaba. Grabe bro ha, maraming salamat sa warm welcome bro. Welcome. Thank you, Eliza. Thank you, Minigo. Good luck, bro. Thank you bro. Hello, Clifford. Hello Eliza. Hello. Magandang gabi sa'yo. Magandang gabi. So ngayon naman Eliza, magsa-start na ang pangalawang parte ng interview natin. Na syempre, tatawagin nating sino si Angel. So dito Eliza, pag-uusapan natin yung buhay mo outside of showbiz, behind the camera. So ready ka na Eliza? Ready na. Ready? Okay, let's go! So, for my first question, Eliza, I want to ask, who's Eliza kapag tinanggal mo lahat ng camera, makeup, at ang buhay showbiz? In short, sino si Angel? Ayan na. Ito na yun. Okay. So, si Eliza, syempre nakilala siya ng tao as, strong, makulit, mainhen. Pero si Angel, ito, lagi sinasabi ng parents ko, si Angel maldita. Bakit? Grabe. Hindi kasi, pag sa bahay kasi namin, hindi ko hinahayaan. Pag inaway ako ng kapatid ko, hindi ko hinahayaan na maaway lang ako. So, inaano ko rin, parang, ano ba? Bakit ko ba ganyan? Ginaganon ko. So, natatawag ako ng maldita. Pero anyways, si Angel, very understanding siyang tao. Si Angel, kaya niya maging mahina sa harap ng tao. Si Angel, sobrang selfless niya. As in, super na kahit dumating sa point na pamilya na or kaibigan na yung nakasalalay, ayun pa rin talaga yung unahin niya na okay lang kahit matalo si Angel, basta okay yung family, yung friends. Ganun si Angel. And super, super, super bigat na dinadala talaga ni Angel na hindi niya hinahayaang matakpan ng pagkatao ni Eliza. Kasi yun nga, si Eliza, gusto ko strong lang eh. Si Angel, dun ko talaga na-allow yung sarili ko na maging mahina. And syempre, mapagmahal sa pamilya and sa friends. At si Angel, sobrang lalim niyang tao. Si Eliza, hindi. Pag tinanong mo kamusta ka, ang sagot niya lang, okay lang. Pero pag tinanong mo si Angel, marami kang magaganon. Marami kang maririnig kay Angel. Yun. Grabe. So, si Angel pala yung parang nagpapakita ng vulnerability. Okay, so ayun, nabanggit mo na, syempre, si Angel, mapagmahal siya sa family niya.
So, for my next question, syempre, alam na namin na mahal ni Angel yung family niya. Sobrang importante yung pagiging isang anak niya sa magulang, isang kapatid. Pero, Eliza, gusto ko lang tanungin, meron ka bang nais na maramdaman o marinig na hindi pa naipadama ng pamilya mo? Ayun yung yung hindi pumasok sa isip ko na i-share dito sa loob ng bahay. Kasi natatakot ako sa family ko. Hindi naman natatakot na alam kong meron silang gagawin after kong masabi. Pero kasi, bago ako pumasok dito, sinabihan nila ako kung ano yung dapat kong sabihin sa hindi dapat sabihin. So, isa yun sa mga pinanghahawakan ko talaga kung bakit hindi ako pala share ng tungkol sa akin, sa family ko. And yung isa siguro sa mga pinaka gusto kong maramdaman sa kanila is yung maintindihan nila ako. Kasi pag nasa bahay ako, as in everyday, nararamdaman ko na hindi ako naiintindihan ng family ko. Na every time na may pinag-uusapan kami, sasabihin ko yung side ko, ang unang lumalabas sa isip nila, hindi mali ka. Laging gano'n, na parang lahat ng sinasabi ko hindi tama para sa kanila. And syempre may mga bagay na alam ko na tama ako. Pero hindi dumadating talaga sa point na iniintindi nila ako. So ako, kinikimkim ko lahat. And ayun talaga yung hindi ko nagagawa sa family ko na magsabi ng nararamdaman ko. And siguro isa rin yun sa dahilan kung bakit sobrang understanding ko. Kasi alam ko yung feeling na hindi maintindihan sa loob ng bahay. And ayokong maramdaman yun na ibang tao. So, hanggat hindi ko nararamdaman sa family ko yun, ayoko din naman na, na bit-bitin ko yun na hindi ko rin iparamdam sa iba. So, ayun talaga yung pinangahawakan ko. And hopefully, pag narinig nila to, mapakinggan nila yung side ko sa mga iba't ibang bagay. So siguro follow-up question lang since, ayun nga, nasabi mo na kung ano yung nais mong maipadama ng pamilya mo sa'yo. Ano naman ang sa tingin mo hindi mo pa napadama sa pamilya mo naman? Yung pagiging loving ko and caring. Kasi sa bahay, dinidescribe talaga nila si Angel as nonchalant. Literal. At saka si Angel, introvert siya. Lagi lang siya nasa kwarto, lagi nagsa-cellphone, nagsa-scroll. Tapos bumababa lang siya, lumalabas lang siya ng kwarto pag kakain, maghuhugas ng pinggan, maliligo. Tapos after no, nasa kwarto na ulit. So hindi ko talaga kinakausap yung family ko. And kapag lumalabas kami outside ng buong family, sobrang tahimik ko. Kahit sila, ang dami nilang pinag-uusapan, ako nasa dulo lang, nakain lang. And hindi ako yung palahag sa kanila, hindi ako yung out of nowhere sabihin ko, I love you mama, I love you papa, hindi ako ganun. So ayun yung, alam ko na hindi ko pa napaparamdam sa kanila. And alam ko na ayun yung hinahanap nila. Lalo na every time na, kunyari may dumadating na problema sa amin, lagi nilang sinasabi sa akin, wala daw akong pakialam. Kasi tahimik ako, wala akong sinasabi about doon. Pag nakikita ko na naiiyak yung mama ko, nasa gilid lang ako, pinapanood ko lang. Pero syempre, kino-comfort ko. Pero hindi ako talaga yung masalita. Lumalapit lang talaga ako pag alam kong kailangan ako. So, ayun. Alam ko na doon ako nagkukulang talaga sa pagpaparamdam sa kanila nun. Eliza, pwede bang for this time, kalimutan mo lahat ng mga taong nanonood sa'yo? Kalimutan mo ako, kalimutan mo yung family mo. Ano ba talaga yung gusto mo? Ano yung gusto ni Angel? Siyempre, si Angel, gusto ni Angel maging masaya sa buhay na meron siya. Grabe. Kasi si Angel, sobrang babanatin niya sa sarili niya. Isa yun sa mga dahilan kung bakit takot siya makipag-usap sa mga tao. Kasi feel niya, hindi siya matalino pag nakakausap siya ng matalino. Kapag nakakausap siya ng mabait na tao, feel niya hindi siya mabait na tao. And ayun talaga yung isa sa mga nakaka-apekto sa pagkatao ko. And ang pinaka-gusto lang talaga ni Angel is maging masaya. And syempre, naalala niyo ba yung multo ko? Yung eskwelahan. Gusto ko talaga makapag-aral. And ayun nga, nabanggit nga ni Papa sa cassette na hindi naman daw
nila ako pinipigilan na mag-aral. Ginawa lang daw nila yun kasi may magandang opportunity na dumating. Pero, ayun, isa rin talaga yun sa pinakagusto ko and sa pinaglalaban ko sa family ko na isa rin yun sa dahilan kung bakit hindi nila ako naiintindihan. Hindi nila naiintindihan kung bakit gusto kong mag-aral. Hindi nila naiintindihan kung bakit gusto kong pagsabayan yung career and yung pag-aaral. Kasi eto nga, may dumating na ganitong opportunity. So, ang pumapasok sa isip nila, pag nag-aral ako, sayang lang din. Kasi, syempre, paglabas ko, mas maraming opportunity na lalapit. And, ayun, pinapaintindi ko naman yung side ko sa kanila, pero hindi pa rin. So, ayun, gusto ni Angel maging masaya and maintindihan din. Thank you so much, Eliza. Thank you, Clay. Maraming salamat na pinakilala mo si Angel, hindi lang sa akin, pero sa lahat ng mga nanonood ngayon. Salamat sa tiwala, Eliza. And I just wanna say na it takes a lot of courage to do this, lalo na hindi ka sanay mag-open up sa mga tao. And gusto ko rin sabihin na kung ipagpatuloy mo yung pagiging matapang at pagbukas ng puso mo, magiging inspirasyon ka, hindi lang sa lahat ng tao, pero lalo na sa mga kabataang Pinoy. So, thank you so much, Eliza. Thank you, Clifford. Thank you. So, ngayon naman, Eliza, moving on. Gusto ko namang ipakilala sa iyo ang third interviewer natin. Let's go! So, yung third interviewer natin, siya ang demure daughter ng QC. Wow. At ang smiling angel ng bahay ni Kuya, Caprice! Halika na dito! Wow! Yes! Thank you, Clifford! Hi, Eliza! Hi, Caprice. Wow, smiling angel nga Yes, talaga. smiling angel. Ayun na, ready ka na ba, Eliza? Ready na! Ano yan? Sige, ano yan? Ayan. Ngayon naman ay pag-uusapan natin ang pangatlong category na determinadong dilag. Dahil yan ang moniker mo dito sa loob ng bahay ni Kuya, tama? Yes, yes. Titignan natin kung talagang determinado nga ba talaga si Eliza at kung bakit. Handa ka na ba? Handa na! Handa na! Para sa aking unang tanong, kung bibigyan ka ng pagkakataon para baguhin ang iyong moniker na determinadong dilag ng Cavite, ano ang ipapalit mo dito at bakit? Wow! First time yang natanong sa akin! Oh my God! Oh my God! Wait lang, hindi ako ready for this. Okay. Determinado? Siguro okay lang naman kung hindi ko papalitan yung word na determinado. Kasi hindi talaga, kasi Kung may add ka na lang doon. may add ako. Oh my God! Oh my God, ang hirap ng tanong. Ang hirap ng tanong. Go, Ellie! Kaya mo yan! Hindi, pero sige. Siguro ano na lang, very simple lang and very masipag. Masipag na dilag ng Cavite. Wow! Wow! Ibang term na determinado lang yon. Masipag! Masipag. Kinunay ko lang talaga siya sa determinado kasi based sa life story ko naman at sa mga gusto ko sa buhay, sobrang determinado ko talaga. Determinadong mag-aral, determinadong ipagpatuloy itong career ko para sa family ko, para mabigay sa kanila yung pangangailangan na kailangan nila. And syempre, isa rin talaga sa goal ko na mapag-aral yung sister ko. So, sobrang determinado talaga ako na magtrabaho para sa kanila. Yun na talaga yung pumasok sa isip ko yung word na masipag. Naman nun, masipag. Masipag na dilag. Ayan na. Para naman sa aking pangalawang tanong. Dahil ang tawag sa'yo ay determinadong dilag, may mga panahon ba na hindi ka naging determinado at nawalan ka ng pag-asa? Ano yun? Grabe. Grabe. Oo naman. May mga araw talaga na dumadating ako sa point na hindi ko na nararamdaman yung pagiging determinado ko. Example na lang yung naging leader ako sa league task. Hindi ko alam, pero yung mga kagrupo ko sobrang determinado nila. Pero ako hindi ko talaga maramdaman sa sarili ko yun kasi ako sobrang ayun nga, gaya na sabi ko kanina, sobrang baba ng tingin ko sa sarili ko. And hindi ako
like, so, as in, sobrang baba ng tingin ko sa sarili ko na hindi na talaga ako minsan nakakahanap ng pag-asa to, para lumaban, to strive, para matuto pa. May mga ganong araw talaga. And kapag ganon, sobrang hindi ko alam kung paano ko i-handle yung ganon. And dumadating din talaga sa point na ang lagi kong sinasabi sa sarili ko, ayoko na. Na wag na lang, tigil ko na lang. Na wala din naman akong reason para magpatuloy pa. So, bakit hindi na lang tapusin? May mga ganun akong moments talaga. And as in, sa hinaba-haba ng buhay ko, napapadalas talaga yon na as in, nakiisip ako ng ganun. And super hirap sa akin. Kasi, ay nga, until now, hindi ko pa rin alam kung paano siya i-handle. And super unhealthy ng coping mechanism ko. So, as much as possible, hindi ko talaga tinatatak sa sarili ko na ayoko na. Ayoko talaga ng gano'n na ano ko sa sarili ko yun. Kasi hindi na ako, pag gano'n kasi, sobrang naapektuhan ako. And hindi ko na alam kung paano pa ako lalabas sa ganong posisyon. So as much as possible, lahat ng sinasabi sa akin ng mga friends ko na matapang ako, na kaya ko, lagi kong tinatatak sa isip ko yun. Para syempre, alam mo na, para lumakas yung loob ko. And gusto kong mapanindigan yung moniker ko na determinado. Yes, tama. At para naman sa aking last na tanong, ready ka na ba? Ready na? Oh my gosh! Ito na. Sa mga naipakita mo dito sa bahay, hindi pa ako convinced na naging determinado ka. Kaya, paano mo ako i-convince na tunay kang ang determinado? Actually, ako, alam ko naman na sa sarili ko, but syempre, nasa ano nyo naman yan kung nakikita nyo or no, but alam ko sa sarili ko na ginagawa ko yung best ko and pinapakita ko talaga na determinado ko sa isang bagay. Gaya na lang nung sa mga league task, yung sa unang-unang league task, of course, nasa akin talaga yung goal na gusto kong manalo doon. Para, syempre, hindi man-nominate. Kasi alam ko na marami pa akong reason para magpatuloy dito sa bahay ni Kuya. And isa yun doon. And gaya nga na nasabi ko kanina, may mga araw na hindi ko na-feel na determinado ako and hirap akong i-handle yon. And nangyayari yun dito sa loob ng bahay. So marami talaga yung araw na hindi ko talaga siya napapakita. Kahit sa sarili ko, hindi ko talaga napaparamdam yon. And siguro, if meron akong paraan para ma-convince ka, hindi ko yun magagawa fully dito sa loob ng bahay. Alam ko kasi na sobrang lawak pa ng outside world. Alam ko na mas marami akong mapagdadaanan ton. And alam ko na yung pagiging determinado ko, mas mailalabas ko doon dahil nasa labas ang totoong hamon ng buhay. Yes! Thank you so much. Thank you, Caprice! Ang galing no! Pang Miss Universe na yun! Totoo ba? Okay, sige, pang-donate na yon. Ayan, thank you so much, Eliza. Sobrang hanga ako sa katapangan na meron ka. At aabangan ko lahat at sana magka-group din tayo soon. Thank you, Caprice! More tasks to come. Amen. Yeah, amen. Ngayon naman, ay magsisimula na ang ating game show! Wow! Para sa unang game show, ano pang hinihintay mo, Ashley? Simulan mo na! Ayan, thank you so much, Caprice. Thank you, Grabe Eliza. naman yung energy dito. Sobrang saya. Sobrang grabe yun. Anyways, kamusta ka naman, Eliza? Super okay, hindi ko na-expect na ganito ako ka-hyper ngayon, pero Wow! Grabe. Grabe, ang bigat ng mga naunang katanungan at sagutan rin na nangyari tungkol sa buhay mo sa labas ng industriya na to. Kaya naman ngayon, tatanungin naman kita para sa ating game show, tatanungin naman kita tungkol naman sa buhay mo dito sa loob ng bahay ni Kuya. Kaya naman ang game show na to ay tinatawag na Yes, No, Game. Wow! So, madali lang naman to. Balik, sasagutin mo yung tanong gamit ang mga flags na nasa gilid mo ngayon. Wow. Which is yes, raise mo yung green flag, and kapag no, raise mo yung red flag. Okay. So, Eliza, are you ready? I am ready! Okay, kung ganon, magsimula na tayo. Question number one. May oras na ba na nangyari na nagalit o nainis ka sa isang housemate pero tinago mo na lang sa sarili mo? Natatakot ka ba
sa kung ano ang mararamdaman ng magulang mo kapag nalaman nila kung ano talaga ang kinikimkim ng damdamin mo? Sa tingin mo ba, may kinalaman yung mga kaibigan mo sa pagkanominado mo ngayong linggo? Grabe. Parang sobrang green flag naman ang mga sagot mo, Eliza. Pero, eto na nga. Ikaw ba ang dapat na manatili dito sa bahay ni Kuya? At hindi ang mga kaibigan mo na sina Carmel at Crystal? Sa tingin mo ba, maipagmamalaki ka ng magulang mo? Mawagayway ko to. Wow! Sa tingin mo ba, nakakaapekto ka sa pagkakaibigan ni Marco at Miguel? So, mawagayway ko. Did you ever lie in this interview? No! Oh my God! Napakahirap actually ng mga natanong na to kahit game show lang siya. Pero maraming salamat sa pagsagot ng totoo. So, ayun na nga. Thank you, Ashley. Siyempre, hindi lang naman ito yung game show na inihanda namin para sa'yo. Para sa Wow. susunod na game show, tatawagan ko na ang ating next host, Lala! Wow! Thank you so much, Eliza. Thank you, Ashley. Super brave of you. Thank you so much, Ashley. Hello, Eliza. Kamusta? Kaya pa ba? Kaya pa. Okay, ready ka na ba para sa fantastic speed talk natin? Ready. Okay, kung ganon, magsimula na tayo. Oh my God! Number 1. Matalino o madiskarte? Madiskarte. Pag-aartista o pag-aaral? Pag-aaral. Ginost ka o yung dinenay ka? Oh my God! Oh my God, Lela! Oh my God. Ginost ako. Yung nauna o yung kararating lang? Yung kararating lang. Pangarap o tunay na pag-ibig? Pangarap. Tiwala ng taong bayan o tiwala ng magulang? Tiwala ng magulang. Magpakatotoo pero di gusto ng taong bayan o di nagpapakatotoo pero gusto ng taong bayan? Magpapakatotoo pero di gusto ng taong bayan. Maging big winner o hindi ma-evict ang cancer babies na sina Carmel at Crystal? Hindi ma-evict ang cancer babies. Sigaw ng isip o bulong ng puso? Sigaw ng isip. Okay, grabe! Sobrang intense ng mga nangyari today. Sobrang intense Okay din ka ang pa mga ba? tanungan mo, Lela. Sorry, Ellie. Kaya mo pa ba? Okay Kaya ka pa? pa, oo. Okay, thank you so much, Ellie, sa pagiging bukas at totoo sa pagsagot ng mga tanong. Hanga ako sa tapang na meron ka, Ellie. Thank you so much, Lela. Kaya naman, dito na po nagtatapos ang aking bahagi. Tatawagin ko na po ang aking mga kasama. Lucky hosts, Oh my God. Congrats, Eliza! Ano yun? Good job, Eliza! Ayun, bago magtapos ang lahat, Eliza, ano ang mabibigay mong mensahe para sa ating mga live viewers ngayon? Super simple lang naman ng message na gusto ko. Ayun ay yung maging matapang kayo and don't doubt yourself too much. Kasi yung lakas ng loob, hindi mo nakukuha yan sa ibang tao kundi sa sarili mo. So kung meron kang gusto i-achieve or gawin, syempre kailangan malakas yung loob mo at may tiwala ka sa sarili mo. Yun yung pinaka-importante kasi lahat ay nagsisimula sa'yo. Well said, Eliza. Maraming salamat. Simple so but much. very meaningful. Thank and we're you. very proud of you, Eliza. So, maraming salamat, Eliza, dahil pinagkatiwala mo sa akin yung mga sagot mo ng buong buo. At of course, gusto rin namin magpasalamat sa lahat ng nanonood ngayon. Sana mas nakilala niyo si Eliza gaya ng pagkilala namin sa kanya. At dito na nga po nagtatapos ang Ellie Unfiltered, The Life of a Lucky Girl. Thank you! Good job, Eliza!